Sinasabi ko, ito namang si Representative Dan Fernandez, bumanat, hindi daw applicable. Hindi po to komento sa merits, komento po ito doon sa sinabi ni Mr. Fernandez na hindi daw applicable ang right to remain silent, may sinaside siyang mga kaso. Tapos sinabi pa, hindi naman ako kailangan maging abogado kasi accessible naman ng lahat sa internet. Parang sinabi mo na rin, parang sinabi ko rin, di ba dentista yata si Dan? Di ba dentista si Dan Fernandez? Yeah. O parang sinabi ko rin na pwede na ako magbunot ng ngipin kasi accessible naman lahat ng tungkol sa dentistry sa internet. Attorney Freddy Topacio, binanatan nga itong si Congressman Dan Fernandez dahil nga naman palagi siyang nakikita nito tuwing may hearing kasi nga itong si Attorney Freddy Topacio ay abogado nga ni Cassandra Leong kung saan nga ay palagi siyang nakikita doon at palagi niyang pinagsasabihan ang kanyang kliyente. Ayon pa nga dito kay Attorney Topacio, hindi niya pwedeng i-seated in contempt itong si Attorney Topacio dahil nga walang kaalam-alam itong si Dan Fernandez dahil si Dan Fernandez daw ang pwedeng niyang i-contempt dahil sa mga sinasabi nito sa kanyang kliyente. Kaya narito guys, panoorin natin. Remember, on two separate occasions, naglabas tayo ng mga litrato. Yung una, group picture. Kasama si Cassandra Leong, si Wu Darren, etc. Yung ating special envoy sa China. Sabi ko, tignan nyo, wala akong ini-impute na accusation, ha? Sabi ko, I will let this picture speak for itself. Baka ito ang susi sa Pogo. Okay. The next week, may lumabas na namang mga pictures na pinakita ko sa inyo na kasama ng isang nagngangalang Rainier Chu, yung si Pangulong Marcos. So sabi ko sa inyo, res ipsa loquitur, actually nilabas ko yun not to accuse anyone. May narinig pa kayo inapos ako rito last week, kundi para makita ko na hindi tama yung sinasabi ng ating special envoy to China, nakalimutan ko yung pangalan na isang beses lang yung kuhanan na yon. Now, in preparation for whatever may come, yung depensa namin sa korte, sapagkat yung kliyente ko, si Ms. Cassie Leong, ay nahaharap sa maraming kaso. From open sources and yung mga internet, yung mga mga certificates of registration sa SEC, sa DTI na online naman, at nagtanong-tanong po tayo, tinanong namin tungkol dito kay Mr. Rainier Chu, kasi hindi ko kilala ito hindi ko nakakausap ito. Gusto ko malaman ano ba talagang meron tong si Mr. Rainier Chu. And but then, in the interest of fair play and truth, just to show na hindi ko nagpe-fake news, sa lahat po ng ni-research namin in 1 week, wala po akong nakitang kaugnayan ni Mr. Rainier Chu sa Philippine Overseas Gaming Organizations or sa Pogo. Ang napag-alaman ko po, si Mr. Rainier Chu ay isang realtor. Nag-aahente siya ng lupa, nasa real estate development siya, at nagsusupply siya ng mga produkto sa mga leading department stores. Yun po ang nakita ko. Wala po kami nakitang registered yung pangalan niya in any enterprise involved in Pogo. In other words, he may be close to the president. Yun po ang napatunayan po namin. Kaibigan talaga niya ang presidente. Pero tayo po ay parehas. Hindi po tayo katulad ng ibang mga congressmen at saka mga senador na porket kaibigan ay may kasalanan na. Wala, there's no such thing as guilt by association. So, I would like to state for the record that as of the moment, wala po kaming nakikitang link sa Pogo between Pogo operations, Pogo operators, Pogo properties, and Mr. Rainier Chu. So in the interest of the truth, in the interest of good journalism, kasi ako'y
ang kasama nyo sa media. With respect to the latest po na yung sa Supreme Court na final po namin laban sa Senado at sa Kongreso, yung mga committees, I cannot really comment too much on that kasi sub judice na po yun. At yun nga po ang sinasabi ko, ito namang si Representative Dan Fernandez, bumanat, hindi daw applicable. Hindi po to komento sa merits, komento po ito doon sa sinabi ni Mr. Fernandez na hindi daw applicable ang right to remain silent, may sinaside siyang mga kaso. Tapos sinabi pa, hindi naman ako kailangan maging abogado kasi accessible naman ng lahat sa internet. Parang sinabi mo na rin, parang sinabi ko rin, di ba dentista yata si Dan? Di ba dentista si Dan Fernandez? O parang sinabi ko rin na pwede na ako magbunot ng ngipin kasi accessible naman lahat ng tungkol sa dentistry sa internet. Hindi po ganon, Mr. Fernandez. Ang mga kaso po ay may nuances. Kaya nga po, 4 na taon kung pinag-aaralan ng batas, may review pa, may exam pa. At I want to remind Mr. Fernandez na hindi lang po ang lehislatura ang may contempt powers. Kapag ang isang tao ay komento ng komento tungkol sa merits of the case, lalo na kung siya ay isang party, ay maaari rin po siyang ma-cite in contempt of the court. Sana matutunan na nila yung leksyon ni dating Commissioner Rowena Guanzon na nag-file po ako ng kaso sa Supreme Court. Nag-comment siya ng comment sa social media. Ayun, pinagpaliwanag siya ng Korte Suprema why she should not be held in contempt for uttering words na sub judice. Ibig sabihin, tinatalakay niya ang mga merits ng case na nasa Supreme Court. Kasi po, kaya pinagbabawal po yun, unang-una ay nai-influensyahan po. It is an attempt to influence the court through public opinion and through extra-legal statements. Kung meron kang argumento, doon magawin sa Supreme Court. Wag sa publiko. Hindi po ito pagsisigil ng freedom of speech or freedom of the press. Ngunit, ito po isang tradisyon din para yung contempt powers ng legislature. This is also a tradition born by long usage na kapag ikaw ay minomold mo yung public opinion, in a way, ay ini-influensyahan mo yung korte. So, Mr. Fernandez should be warned that he is exposing himself to a contempt charge if he keeps commenting about that pending case. And that goes for everyone else, especially the parties. Yung media, okay lang, hindi naman kayo kasali roon. Pero, within certain parameters also. So, yun lamang po ang gusto kong sabihin. At this is the last na, alam ko, sawan-sawa na kayo sa pagbumuka ko. At this is the last for September siguro. October na lang tayo, kita-kita muli. Actually, I would not have called this conference kung hindi. Merong breaking news tungkol dun sa Timor-Leste at yun aming pong findings with respect to Mr. Rainer Chuna. Wala po kaming nakitang any trace of any involvement with Pogo. Maaari siyang kaibigan ni Pangulong Marcos, pero hindi po krimen na maging kaibigan ni Pangulong Marcos in the same way na hindi krimen maging kaibigan ni Pangulong Duterte o kahit sinong tao. There is no such thing as guilt by association.